Yes, yes, yes. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng participant natin all over the globe. So, before anything else, 'di ba? Gusto ko lang po muna malaman if narinig lang po ba ako diyan sa cellphone mo ngayon. If may boses ba, kindly comment naman ng number one. If narinig nyo lang po ba yung napakagandang boses ko po ngayon. Okay? So, yun, kindly comment number one at number one para at least tuloy-tuloy po tayo. So, ayan, nakikita ko na din talaga yung sa mga participant natin na sobrang active din po talaga. Okay, so anyway guys, thank you so much kasi nga andito rin talaga tayo ngayon lahat. And before anything else, gusto ko lang din muna take opportunity i-acknowledge yung presence ng mga mentors po natin at mga founders dito sa community po natin, no other than Mentor Apple at Mentor Selpa and of course, Mentor Dave Villarino kasi dahil sa inyo, meron at meron po tayong napakagandang event natin ngayon. Kaya pasalamatan mo din sila and lalo-lalo na yung taong nag-send sa inyo ng link, pasalamatan mo din yan kasi nga, andito po kayo ngayon kasi nga sinendan po kayo ng link. And of course, 'di ba? Meron at meron din yan ipapakita sa inyo na napakagandang opportunity natin ngayon. Okay, kaya ngayon pa lang guys, kung meron kayong mga kakilala or friend, 'di ba? Keep on rally at rally pa rin po tayo kasi nga I do believe participant natin dito is hindi pa ito total ng numbers din talaga. Kaya keep on rally pa rin po para sa ganon 'di ba, makita nila ano ba yung napakaganda ng ginagawa mo ngayon. Kung first timer ka man, congratulations kasi nga nakita mo itong ganitong klaseng event natin ngayon. Kaya kung timers ka naman, 'di ba, i-rally mo, i-share natin sa mga friend mo, kasama mo, lahat ng kaki mo, 'di ba? Para sa ganoon makita nila din yung ginagawa mo din at gaano po ba ito kaganda dito sa AGG. Kaya keep at rally pa po tayo kasi nga bakit? Yung event po natin is hindi po ito siya basta-basta. Alam ko lahat ng andito sobrang excited na din talaga ngayong event natin ngayon kasi nga yung tandem ng dalawang speaker at share po natin is hindi po talaga basta-basta and of course nakikita ko din dito yung mga participant din talaga na may iba andito sa Pilipinas and most of them mga nasa ibang bansa. Kaya gusto ko din po malaman if saan banda ba umaabot yung event natin ngayon. Kaya comment mo naman if proud na proud ka sa ang bansa ka ngayon kasi nga alam ko, 'di ba? Kasi alam ko rin na may mga taga Middle East dito, mga taga Pilipinas na nakikinig sa atin ngayon watching from Malaysia. 'Yun, shout out from Malaysia and of course, may mga taga Saudi, may taga Oman, Japan, 'di ba? So ang dami. Dubai o Park Glenda. So shout out sa inyong lahat ng andito. Sobrang dami, hindi ko kayo may isa-isa. So anyway, isa lang po yung point ko. Ganito kaganda yung opportunity natin kasi nga despite na nasa ibang bansa ka, andito ka sa Pilipinas, magagawa mo rin itong negosyo natin ngayon. Kaya congratulations kasi nga andito ka po ngayon, napakinggan mo po itong napakagandang event natin ngayon. Okay, so grabe yung event natin. Sobrang umaapoy talaga ng excitement dito pa lang sa mga comment section. So, anyway, pagpakilala lang din po muna ako para at least kilala nyo din po yung poging nagsasalita ngayon. Wala kayong magagawa nun. Okay, so by the way, I'm Paul Joseph Villarino. So, I will be your host. And the same time din, at the very young age ko din, isa lang din ako sa natulungan dito at pamangkin din ako ng isang OFW and right now, talagang binago yung buhay ko 360 degree from ordinary to extraordinary through this AJG din talaga. Kaya sobrang grateful and thankful kami kasi nga meron at meron ganitong klaseng opportunity. Kaya talagang congrats kasi nga mapakinggan mo ito. Kasi nga kagaya mo lang din kami kung first timer mo itong napakinggan, kagaya mo lang din po kami, nakinig lang din, na-inspired, 'di ba? Pero right now, isa na rin po tayo sa mga natulungan lang din dito sa AGG. Kaya palakpakan mo kasi nga, andito ka po, ibig sabihin nun, may purpose at reason na para sa iyo talaga. Okay, so anyway, itong topic naman po natin is wealth creation blueprint. And alam nyo po ba, itong topic po natin ngayon is dito naman talaga na, alam mo yun, yung pakiramdam na yung opportunity natin, kung hindi ka pa part dito, congratulations kasi dito mo po mapakinggan if paano ka din maging part dito. Kasi I do believe, lahat ng andito nagbo-wonder, bakit maraming OFW nakapag-epon? Bakit maraming nagbago yung buhay? Ngayon, masaksihan nyo po kung paano po ba. Okay? Kasi nga, bakit? Me personally po, sobrang excited din talaga ako sa ngayong event na to talaga. Kasi nga, bakit? Dito natin masaksihan at makita yung opportunity na ngayon po, 'di ba, na nagbabago ng talaga ng buhay sa napakadami din talaga. Kaya ngayon pa lang,
excited ako na mga tatawagin ko po ngayon, yung mga presenter natin at yung mga special share. Kasi nga, etong mga tao na to ay sobrang mga malulupit din po talaga. Okay? And of course, before po natin sila tatawagin, gusto din natin salubungin natin ng virtual club. Kasi itong mga taong tatawagin ko, hindi po ito sila basta-basta. Kumbaga, isa din to sila sa natulungan. And aside from that, ang daming-dami na rin pong mga natulungan from different walk of life. OFW, congratulations para po ito sa inyo. Andito ka man sa Pilipinas, and congrats kasi para din po ito sa inyo. Ano man yun, as long as huminga ka, parang para po ito sa inyong opportunity dito sa AGG. Kasi just like you lang din, nakikinig lang din, and right now, natulungan lang din po tayo, lalo na yung mag-present ng business natin ngayon. Kasi nga, alam ko po, itong taong tatawagin ko rin po talaga, sobrang lupit ng tao nito, and alam ko, itong tao na to, pag napakinggan nyo, at naipaliwanag sa atin itong opportunity at maipresent niya, 100% magugustuhan nyo po talaga yung ipapakita sa atin ngayon. Kasi nga talagang itong tao na to is talagang, alam mo yun yung pakiramdam talaga na from literal na from walang-wala, pero 360-degree, nagbago din talaga yung buhay dahil dito sa AGG, from scratch to something. And itong tao naman talaga is nasaksihan ko rin talaga kung gaano po ito kalupit. And talagang may mga OFW na rin itong mga nakapag-for good at mga natulungan din na nakapag-ipon. And ngayon, congrats kasi nga bakit? Siya po mismo yung magpapaliwanag. Paano ka din maging part dito sa opportunity natin ngayon? And lahat nandito ba? Sobrang excited na. Natatawagin ko na din talaga yung presenter din natin. And I do believe ready na din talaga yung presenter natin. Kasi nga, alam ko po, 'di ba? Pag napakinggan mo, matapos mo itong event natin ngayon, 100% your life will never be the same. So hindi ko na po papatagalin. Tatawagin na po natin yung presenter po natin, and before ko po tawagin, pag andito na po ito na spotlight na yung presenter natin, make it sure, 'di ba, salubungin natin ng virtual club. Okay? Para mas maramdaman niya yung energy natin kasi ayaw ko rin po mapapahiya dito sa presenter po natin kasi sobrang saludo po ako sa tao na to. Kaya ngayon pa lang, 'di ba, itong taong tatawagin ko lang naman is dati lang tong estudyante and kapatid ng isang OFW. Imaginein mo, 'di ba? Pero ngayon, through this AGG, isa na din siya sa ginagawang silver executive, and right now, one of the six-figure earner, and of course, one of the rising star dito sa community natin. And without further ado, please help me welcome Coach Jonafe Simbahon. Yes, thank you so much, Coach PJ. Ayan, so grabe. Thank you so much, Coach. Napakalupit na pagpapakilala mo sa loob na nandito sa Zoom natin. And grabe, I'm very excited. Ayan, so nandito po talaga yung mga OFW. Okay lang ba na i-comment mo dyan na I am blessed? Kung ikaw ay blessed ka na dahil nakapasok ka, okay, sa ganitong Zoom natin, nasa sobrang daming pwedeng maipasok, bakit ikaw pa? Di ba na pwede naman yung kaibigan mo, family mo, bakit ikaw pa? Sa dinami-daming tao. Kasi syempre, dito ka talaga tinadhana. Ayan! And syempre, thank you so much sa lahat po na nandito na participants natin. And of course, sa lahat po na makakakita ng video na to kasi recorded po tayo. Ayan, so of course, palanan din natin dyan ng gratitude message si Coach PJ, di ba? Kasi syempre, isa din po talaga yan sa natulungan ng ganitong negosyo na meron tayo. And of course, syempre po sa hindi pa po nakakakilala sa akin, of course, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang din po i-acknowledge, okay, the presence of our mentors, uplines, na talagang isa din po talaga sa bumubuo, okay, ng ganitong event na meron tayo sa community natin, of course, no other than Mentor Apple Bagatan, Mentor Selfa, and Mentor Dave Villarino, sa lahat din po talaga ng mga coaches, and of course, di ba, sa mga leaders, di ba, na nandito, lalong-lalo na din po talaga guest na nandito ka sa loob ng event na meron po tayo, okay? And grabe, I'm very excited na maipresenta sa inyo kung
paano ka nga ba makapag-ipon? Nandito po, nagamit lang yung social media accounts mo. And anyways, 'di ba? So, comment number 18, 'di ba? Kung klaro na nga ba yung boses ko. Ayan, so syempre talagang bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang din po talagang pasalamatan yung lahat po talaga na nandito ng mga participants natin na napaka-active. Ayan, and of course, kailangan maging active tayo para syempre bago tayo mag-umpisa sa ipipresenta ko sa inyo na napakagandang opportunity na sobrang dami na din po talagang natulungan. At ito lang din po yung nakita ko nung nag-umpisa ako last year, and of course because of this business sobrang dami na din po talagang nangyari, and of course sobrang dami na din po talagang natulungan. And right now isa din po talaga ako sa buhay na patunay, 'di ba? And isa din po talaga ako sa magpresenta sa inyo. Ayan, and of course syempre po talaga allow me to share my screen para makapag-umpisa na din po tayo. Okay, and syempre pasalamatan mo yung sarili mo kasi bakit? Despite na napaka-busy mo dyan abroad, pero pumasok ka pa rin sa ganitong opportunity, 'di ba na? Kasi syempre, I know for sure, ikaw yung tipong tao na gusto mo din ng pagbabago sa buhay. 'Di ba? Lahat naman tayo dito na gusto magbago yung buhay, kaya ka naman napasama sa ganitong Zoom na meron po tayo. Okay? Ayan, so wait lang. Yan. Klaro na po ba? Okay? And syempre po, yes, tamang-tama po talaga ng sinabi ng napaka-pogi nating host na si Coach PJ. Yes, former student po ako, kapatid din po ako ng isang OFW. Hello, hello po dyan sa taga Middle East natin. And of course, one of the silver executive na po talaga ako sa company natin and rising star. And the same time, and running 300K achiever na din tayo dito sa community na meron po tayo. And of course, syempre po talaga, syempre, papakilala ko din po kung sino nga ba. Okay, si Jonah Fee, nung hindi ko pa nakita ang ganitong opportunity sa online. Of course, so, ayan. Okay, so this is my life before. Okay, so isa po akong typical na estudyante. 'Di ba? So, senior high dropout, hindi na po ako nakapag-graduate ng senior high kasi syempre, sa hirap ng buhay, gusto ko nang makatulong sa family ko. Kasi syempre, ganun talaga no, pag sa province is yung tipong walang masyadong opportunity. 'Di ba? And syempre naman, dyan na sa pagiging estudyante ko, ayan, so bale, kwento ko lang saglit, 'di ba? Ang pinaka gusto ko talagang curse is gusto ko talagang maging nurse. Kasi gusto ko makatulong sa mga taong may sakit. And the same time, yung parents ko naman, especially sa father ko, gusto niya akong maging Philippine Navy. Yan yung gusto ng father ko na kukunin ko, 'di ba, na maging, alam mo yun, kurso. Pero syempre, yun na nga, nung time na kasi, share ko lang saglit, yung time na nagkaroon ng sobrang hirap ng buhay, yung experience na walang-wala talaga. 'Di ba? Yung tipong may gusto kang bilhin, hindi mo mabili, meron kang gustong hingin, hindi mabigay kasi yun na nga, kapos talaga sa pera. 'Di ba? Kasi hindi naman tayong lumaki sa yaman. Okay? Kasi na-experience ko din po talagang walang-wala sa buhay. Kaya naman, iba talaga pag the moment na nagpe-pray ka ng isang opportunity, 'di ba kasi dyan po sa picture niyan, syempre sa student, ginalingan, kasi yan lang naman yung gusto ng parents, di ba? Sabi ng papa ko na mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos niyan, makanap ka ng magandang trabaho. So dyan pa lang, minumode na tayo na pagkatapos nating pag-aaral ay magiging empleyado. Yun na nga, so syempre, lumaki tayo sa ganun. So, nag-aral lang maigi, di ba? At the same time, yun na nga, maganda yung grades. Pero syempre, anin ko yung grades niya, yung time na, kasi pag nakita ng parents ko na maganda yung grades ko, so fulfill na sa kanila yon. Maganda na yung ano nila, yung tipong, kasi takot ko sa parents ko every time na bababa yung grades ko that time. And the same time, sinipagan, ginalingan ko din sa pag-aaral. So yan lang kasi yung nagpapasaya sa parents pagdating sa pag-aaral mo. And yun na nga, as a estudyante before, di ba, syempre nakita ko yung realidad ng buhay. 'Di ba, yung tipong nakita ko yung parents ko na ang hirap palang kitain, 'di ba, yung pera. Lalong-lalo na sa, syempre, lima po kaming magkakapatid, pang-apat po akong bunso na babae, and the rest po is
Tatlo po yung brothers ko and dalawa lang kaming babae. So yun na nga, sa 5 kaming magkakapatid, ay talagang sobrang hirap din po talaga ng buhay. Kaya naman, na-experience ko din po talaga na, alam mo yun, nung pumunta po ako sa likod, 'di ba? Sa likuran ng bahay namin. Yung tipong, ayun na nga, nag-pray ng isang opportunity na, syempre, sabi ko na, Lord, bigyan mo ko ng opportunity, 'di ba? Na sa murang edad, pwede akong makatulong sa family ko and the same time sa ibang tao. Ayun na nga, cut long story short, at the same time, after, di ba, ilang weeks, nakita ko po ang ganitong opportunity. And syempre, paano ko nga ba nakita si AGG? Of course, ayan, so syempre, shout out ko lang din po yung mentor ko na si Mentor Hapol Bagatan. So, paano ko nakita yung opportunity sa online lang din po talaga. Okay, and the same time, si Mentor Apple po yung isa sa, ayan, talagang isa po siya sa nag-explain sa akin, di ba, ng ganitong orientation, ng ganitong blueprint na meron tayo. And yun na nga, na-inspired ako kasi syempre, yung taong nakausap ko is nurse din pala. And yun na nga, yung pinaka-gusto kong kurso is gusto kong maging nurse. Pero nakita ko sa side niya, kung siya, di ba, is naging estudyante siya pagiging nurse, pero bakit hindi niya tinuloy? Sabi ko, hindi naman niya ito i-give up yung pagiging nurse niya kung hindi niya nakitaan na sobrang ganda yung pagnenegosyo. Kaya naman, noon, sobrang na-inspired ako kasi mga kabataan yung pinakita sa akin na sa murang edad nagka-resulta. And yun na nga, na-flashback sa akin kasi kung sabi ng mentor ko na anin mo yung malaking grades mo kung may gusto kang bilhin, may gusto kang bagay na gusto mong kunin pero hindi mo yan pwedeng ibayad yung grades mo. Tama po ba? So doon po ako nagising sa realidad ng buhay. Sabi ko, oo nga. Di ba, aanin ko yung malaking grades. Pero syempre, hindi naman ako against sa pagiging estudyante. Kasi syempre, dyan po tayo nagsimula para paano magbasa, makapag-intindi. Di ba? And yun na nga, doon pa lang sa time na sabi ng mentor ko na, ayan, so sobrang ganda ng ganitong business. And of course, una po talaga that time, hindi ko naman po talaga naintindihan agad-agad yung business. Kasi syempre, hindi po ako na-involved sa, alam mo yun, hindi po ako ng mindset ng parents ko na magnegosyo. 'Di ba? Kasi even po yung mother ko, parents ko pala ay may traditional business, pero nakapag-focus din po talaga ako sa pag-aaral. Yun na nga kasi sabi ng parents ko, mag-aral ka ng mabuti para after niyan, makahanap ka ng magandang trabaho. Pero nakikita ko sa mga pinsan ko, di ba, sa mga relatives ko na sobrang, yun, natapos nila yung college nila. Pero bakit ganun? After college, hindi na nakahanap ng trabaho. Tambay na, sayang lang yung pinag-aralan, 6 years, 4 years, di ba, nag-graduate. Pero bakit hindi nagamit? Kaya naman, nung nakita ko yung opportunity, una-una sa lahat, hindi ko po agad naintindihan. Na-inspired lang po ako, di ba, nagustuhan ko yung resulta ng mga kagaya kong kabataan at meron din po talaga doon ng mga OFW, all walks of life. And yun na nga, syempre, isa din po talaga tayo sa negative, di ba, na baka scam to, ganun talaga, di ba, kasi syempre, pag negosyo talaga yung pag-usapan, meron talaga yung katumbas na pera para pang-enroll mo. Di ba, pang-enroll mo para sa community natin. And yun na nga, syempre, sa student, wala po akong pera nun. Wala po talaga akong pera kasi syempre, pabuhay po tayo sa parents. Tama, and the same time, yun na nga, in-explain sa akin ni mentor, sabi niya, huwag mong tignan yung ipapalabas mo. Di ba? Kasi kung gusto mo talaga yung isang bagay, yung tipong maraming paraan pag gusto mo talaga. Okay, pero pag hindi mo gusto yung bagay, sobrang dami din po talaga ang dahilan. And syempre, gusto ko yung naging resulta ng mga nauna sa akin. 'Di ba? Gusto ko yung resulta ng nauna sa atin, in the same time yung mentor ko. Kaya naman, syempre, even na may tipong may negative side, pero mas pinili ko pa rin kung ano yung tipong magiging future ko dito sa ganitong negosyo na meron tayo. Kaya naman, nakapag-decide po ako. And syempre, bakit ko nga ba ginagawa kasi naniniwala kasi ako, pag alam mo yung why mo, mabilis na lang talaga yung how mo talaga. Kasi tama po yan. Pag yung tipo, kung ikaw ngayon sa OFW, definitely, talagang bakit ka nag-abroad? Dahil sa family mo. Ganito din po sa akin na nangyari. Bakit ko gagawin ang ganitong business? Of course, para din po talaga sa family ko, hindi lang po para sa akin. Kasi syempre, bakit ako nakapag-decide na, of course, hindi ko na po tinapos yung pagiging estudyante. Actually, fourth grading, di ba? Exam ko na sana yon, pero hindi po ako nakapag-take ng exam. Kasi syempre, grabe, napaka-powerful talaga si God do. Kasi sabi ko, Lord, kung para talaga sa akin ng ganitong opportunity, bigyan mo naman ako ng sign ulit na
kung ipagpatuloy ko ba yung pag-aaral or magne-negosyo na ako. And good news po niyan kasi may binigay na scenario si God na ano yung tipong hindi po ako binigyan ng grades ng teacher ko. First time po yon sa pag-aaral. Ayun na nga, sabi ko, para talaga ako sa pagne-negosyo. Kasi syempre, humingi ako ng sign eh. After 3 days, binigyan ako ng sign na, okay, magne-negosyo talaga ako. Kasi bakit? 3 beses po akong lapit ng lapit sa teacher ko, ma'am, ano talaga yung kailangan ko i-comply? Para syempre, takot kasi ako sa parents ko na baka mabagsak ako, wala akong grades, ano yung papakita ko. So yun na nga, 3 beses hindi po ako sinipot, hindi po ako hinarap ng teacher ko. Sabi ko, this is the right time na talaga. Okay, siguro time na to na mag-stop na ako pag-aaral. And of course, that time na nag-stop ako, hindi po agad nalaman ng papa ko. Kasi sabi ko that time, paano ko sasabihin na nag-stop ako para pumasok ko sa pagnenegosyo? So yun na nga, after 2 days, di ba sabi ng papa ko, bakit lagi ka na lang nasa bahay, hindi ka na pumupunta ng school? Sabi ko, papa, holiday kasi, kaya hindi ako pumapasok sa school. So yan po yung sinabi ko sa papa ko na that time. Sabi niya, okay. So after ilang weeks yon, nakausap ko na si mentor yung that time, kaya ako nag-stop. So nakapag-decide ako na gusto ko nang sumama sa mentor ko. So ayan, bigla ako, yung tipong nag-impake na ako kasi gusto ko nang sumama sa mentor ko. Nabigla yung papa ko. Sabi niya, saan ka? Ba't marami akong dalang bag? Sabi ko, papa, alis na muna ako. Sasama muna ako sa taong nakilala ko sa online. Kasi isa na to sa makakatulong sa atin. Diba? Ayaw talaga ng papa ko nung that time. Imagine niyo po, para talaga ako, alam mo yun, kung pwede lang talaga sampalin. Pero syempre, hindi po yung ginawa ng father ko. Yung tipong para na akong itakwil sa family. Kasi syempre, mas pinili ko yung taong hindi ko kakilala despite sa napaka-negative ng papa ko. So syempre, yung mother ko, supportive po yan. And yung father ko lang po talaga. Normally, kasi ayaw nilang mapahamak tayo. Pero nagamit ko lang din po talaga yung katigasan ng ulo ko. Kaya naman, nakarating ako dito. And of course, syempre, ayan, so life-changing po talaga. Kasi bakit? Despite sa hindi ko kakilala yung mga taong ito, nagtiwala. Okay, nagtiwala ko, naniwala, lumabas po ako sa comfort zone ng family ko at sumama po ako sa taong hindi ko kakilala. Namit ko lang po yung opportunity way back last year pa lang po. Okay, and imagine that, ginib up ko yung pagiging estudyante ko. Bali, nag-sacrifice ako na malayo sa parents ko. Kasi syempre, nagsumugal na ako nag-commit na ako na gusto kong mabago yung buhay ng family ko. Kaya syempre, hindi mo talaga malalaman kung totoo yung taong nakilala mo sa Facebook or sa online man yan, kung hindi mo talaga susubukan. Kaya sabi ko, okay na to, go na to, wala nang atrasan. Kasi syempre, sobrang ganda talaga ng opportunity. Ayan, so nag-decide ako na i-full-time yung business. Nung pinull-time ko na, inaral, sinunod ko yung mentor natin dito, sinunod yung sistema, pinag-aralan yung negosyo natin, and of course, napaka-worth it kasi syempre naman po, ito din po yung mga ilan sa mga naging achievement dito. Actually, napakadami po, hindi ko na inalagay dyan sa screen natin. So, bali, di ba? So, sa pagiging estudyante ko, yes, malaki yung grades ko. Yes, na-recognize ako sa school, pero yun na, malaki yung grades. Pero ayaw mo yung malaking grades. Di ba? Kung hindi mo naman mabibili ng gusto mo, tama po ba? So dito sa business po natin, habang nare-recognize ka ng community, okay, marami kang natulungan na tao, kumikita ka, in the same time, sobrang dami din po talaga nagtitiwala sa'yo. Ganun po talaga kaganda yung negosyo na meron po tayo. Hindi pa din po yan nagtatapos kasi yan po yung mga ilan sa mga naging achievement ko dito. Di ba, na yung tipong nung nag-umpisa ko dito, sa negosyo po natin, sabi ng mentor ko na, ayan, so isulat mo nung yung gusto mo sa dream board mo, yung tipong kayang-kaya mo talagang makuha, and kung nasulat mo na yan, huwag kang papayag hindi mo yan makuha. So yan, so nag-umpisa ko last year, so bakit binili po natin yung iPhone 13 Pro Max, so bakit cellphone, bakit yung ganyang iPhone na sobrang dami ng mga upgraded. So bale, dyan kasi, story ko lang saglit, nung nag-umpisa kasi ako, mga kaklase ko, mga batchmate ko, mga gaganda yung cellphone, mga Apple. Sabi ko, ano kaya sa feeling pag nagkaroon kang ganito? Diba? And yun na nga, so syempre, because of this business, sa murang edad, nakuha po natin yan. Diba? Nabili po natin yung iPhone 13 Pro Max, fully paid. So, bali, pinapakita ko po yan sa inyo kasi kung ako kabataan na kaya ko, how much more ikaw? Kasi syempre, naglakas loob lang naman po ako na sumubok sa ganitong opportunity, and through enough, laking tulong din po talaga. And sobrang dami po talagang nagbago sa akin. And binili natin yung cellphone na yan, hindi lang para sa picture-picture. Bali, ginawa po natin yan money-making machine para mas marami pa tayong matulungan, in the same time, kumita tayo sa online. And of course,
Now, experience ko din po ang kumita ng sobrang laki. Di ba yung tipong, sino ba naman si Jonah Fee that time? Walang kapera-pera, naglakas lang ng loob. And because of this business na experience ko din pong kumita ng 46,000 in just one day income. And thank you so much sa lahat po na natitiwalaan sa sistema ng AGG. Of course, sasundan din po yan ng mga ilan sa mga naging income ko dito sa business na meron po tayo. And of course, ayan, so, syempre, ito din po yung achievement po natin, di ba, na yung tipong dropout student, okay, na-experience natin kumita ng 52,000. So, in just one day lang talaga, isang encodan lang po talaga yan. And dito ko din po na-hit yung 200K po natin. Actually, hindi na po yun updated. Pero, because of this business, di ba, isang estudyante, kayang kumita ng malaki. Gamit lang po yung sistema ng community na meron tayo. Kasi syempre, nung time na nagsimula ako, sabi ng mentor ko na kailangan mong i-hit agad yung 100K mo. Sabi ko, mentor, kaya ko ba? Sabi niya, kaya mo yan. Mag-focus ka, aralin mo. So, laging nagpupush. Ganun talaga, sobrang ganda ng community natin pag may mentor ka kasi yan mismo yung magpupush sa'yo para makuha yung pangarap mo. At yung nakuha ko na yung 100K ko, sabi niya, mag-goal ka na naman. Kunin mo yung 200K mo. At yun na nga, ginawa ko pa rin, di ba? Talagang nagtiwala sa ginagawa. Ganun talaga, pag may tiwala ka sa ginagawa mo, mabilis mo lang talagang makuha. Okay, yung gustong-gusto mo. And throwing up, syempre, isa na din po talaga tayo sa ginawang silver executive sa kumpanya na meron po tayo. And syempre, dito naman din po kasi, ayan, so dito na po tayo sa main point, di ba? Main topic po natin today, di ba? The big shift. So, bale, dito, sobrang dami na. Kasi bakit? Through traditional businesses, offline, ito turn lang natin through online. Bakit sobrang dami right now kumikita sa online? Diba? Kasi sobrang dami. Imaginein mo, for example, diba, yung ikaw noon, kasi noon ako nagbabayad kami ng kuryente, talagang, alam mo yun, maalis ka talaga sa bahay ninyo para ikaw actual magbabayad doon sa Meralco. Pero right now, sobrang powerful yung online kasi syempre, kahit kakagising mo lang, tama ba? Kahit kakagising mo lang, open mo lang yung apps na pwede kang magbayad, definitely tapos na agad. And for example, pag ikaw din ay nagugutom, di ba? Pag nagugutom ka, bibili ka sa labas, pero this time around, sa online, kahit ilang minutes ka lang, maghanap ka dyan sa online, mag-order ka through online, after a minute, darating na yung order mong pagkain. So, ganyan kaganda right now. Di ba? Kasi syempre, ganyan yung big shift today. New normal. 'Di ba? Kasi syempre lahat po talaga right now sobrang dami na po talaga na maximize yung online. Paano kumita and the same time dito sa pag-uusapan natin today is dito mo malalaman, okay? Ayan, so four types of people in our financial system. So po ito sa mga four quadrant, 'di ba? Dito po na yung tipong dito po natin malalaman kung saan nga ba yung mga taong kinikita nila yung pera. Kung tipong ikaw yung tipong tao na isa kang empleyado, di ba sa left side, empleyado and self-employed, the same time sa right side naman is businesses and investors. So tanong ko sa inyo, saan ka nga ba dyan sa four quadrant na yan? Empleyado, self-employed, negosyante, or investor? Kasi syempre, sa first natin, bali sa left side po natin, 95% of populations sa buong mundo, okay, na sobrang dami po talagang empleyado and self-employed, and the same time, sa kabila namang side, 5% yung mga negosyante and investor. Kaya naman, hindi nagtaka, bakit sobrang liit lang, di ba, yung pinaghati-hatian ng yaman ng buong mundo. Kasi syempre, sa left side natin, sa empleyado at saka self-employed, yung pinaghati-hatian ng kanilang yaman or pera sa buong mundo ay 5%, okay? Kasi syempre 95% ang population ng tao na nag-empleyado or naging self-employed. So pinaghatian nila yung pera or kayamanan ng buong mundo, 5% lang talaga. And dito naman sa kabilang side, since ang negosyante at investor, 5% lang yung population, so pinaghati-hatian nilang pera ay 95%. So saan ka doon? 5% or 95%? Kasi sa akin, 95% talaga. Kasi malaki yung, alam mo yung tipong paghati-hatian yung yaman ng pera. Okay po ba? And next naman po, so dito nga ba,
what is law of singleness? So, law of singleness is where you don't get paid or earn income if you don't work. So, napakasimple. Pag hindi ka nagtrabaho, wala kang income. So, kagaya yan sa mga OFW empleyado na meron tayo. Pag hindi ka nag-work, no work, no pay. Tama po ba? So, syempre, law of singleness, magtatrabaho ka 8 hours per day, 5 days per week, and 50 weeks per year, and you work for 40 years. Diba? So, kahit abutin ka ng ilang taon, pag wala ka ng trabaho, wala ka rin talagang kikitain. Wala ka talaga. Kasi saan ka makakita? Kasi never po akong, wala po akong nakilalang tao na isang empleyado na nung nawalan ng trabaho is still talagang earnings. Walang ganun. Lalong-lalo na isa kang OFW or empleyado. And yun na nga, dito naman sa law of singleness po natin sa employment, okay, so dito naman ay required po talaga everyday ka mag-work. Okay, so everyday na required na everyday ka mag-work, and the same time, ayan, so contractual basis, 'di ba? Yung tipong kung may kakilala ka na 3 months, 6 months lang magtatrabaho, and after noon, tapos na yung kontrata. And the same time, dito din is can reach full potential. So kasi syempre, hindi talaga. Kasi bakit hindi ka naman habang buhay magtatrabaho? At ito yung napakalupit kasi pag may kasama kang tamad sa isang trabaho mo, ganun, end of the day, pag umabot na yung sahuran, ganun pa rin talaga, same pa rin kayo ng sinasahod. Tama po ba? And the same time, ayan, no stability. Kasi syempre, sabi ko nga, hindi ka habang buhay magtatrabaho. Darating sa time na mananawa ka, lalaspag, di ba, yung katawan mo, and the same time, hindi ka naman bata. Di ba, darating sa time na yung edad natin, pataas, di ba, paangat yung edad natin. So, sa kabila naman, sa self-employed, everyday din po talaga, required din po ito na mag-work ka everyday. So, bali, ang example dito, yung mga nurses, di ba, yung mga engineer, and the same time, yung mga lawyer, mga attorney, and the same time, yung mga, ayan, so, mga architect. So, yan yung mga kailangan din talaga papasok everyday sa trabaho. Kasi bakit? Pag hindi nagtrabaho, okay? For example, pag yung doktor, pag walang kliyente, definitely walang kita or income. Tama? And syempre, pag yung attorney naman, pag wala kang kliyente, wala kang kikitain. So, ganyan po talaga yung scenario ng law of singleness. So, dito naman, ayan, so sobrang ganda nito yung turo natin sa inyo yung what is leverage. Kasi sa leverage na to, bakit sobrang daming yumayaman? 'Di ba? Bakit yung mga yumayaman ay yung tipong yung mayaman, bakit sobrang yaman? Kasi syempre, alam yung tipong nagamit po nila yung law of leverage. Na yung tipong ano nga ba yung law of leverage? Ito yung it involves duplicating yourself, using others people time, effort, and resources. Na yung tipong, alam mo yon, yung less effort ka, less work ka, pero malaki yung kikitain mo. Or less work, pero may pay pa rin. Okay, binabayaran ka pa rin. So, ano nga ba yung law of leverage? So, sa pagnenegosyo, di ba, ino-offer din dito yung products and services. Kasi, pag may na-encounter ka na sinasabing negosyo, napakasimple lang yung concept ng business. Kailangan yung negosyo, meron yung products, and the same time, services. Kung walang products at saka serbisyo, definitely, matakot ka na dyan kasi scam talaga yan. Kasi sa totoong labanan ng pagnenegosyo, may products yan na katumbas at saka serbisyo. And the same time, ang kagandahan sa business din talaga ay meron kang sistema na niraruns even na, alam mo yun, wala ka doon. Okay? And the same time, mag-generate pa rin talaga ng income. And of course, ayan, so kahit, alam mo yun, kahit yung tipong kahit nasa vacation ka, still ka pa rin kumikita. So dito naman sa investment, so dito, money works for you. So dito, nag-invest ka ng pera para yung pera na mismo yung magtatrabaho sa'yo. So, of course, napakasimple lang kasi pag high risk, pag malaki yung in-invest mo, pag million-million yung in-invest mo, definitely, million din yung balik sa'yo. Pero pag hundreds lang yung in-invest mo, definitely, hundreds din yung magiging returns mo. So, dito naman, yan, and of course, sa ano yung difference dyan? So, dito sa law of singleness, magtatrabaho ka
in just 80,000 hours in 40 years. So working smart, working hard. So sa law of leverage naman, you work 80,000 hours in span of 2 years kasi working smart. So ano yung difference diyan? So syempre yung time. Okay? Saan ka nga ba dyan? Working hard or working smart? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, sa law of singleness, di ba yung tipong ikaw, kung hindi ka magtatrabaho, wala kang income o wala kang kita. Sa law of singleness, duplicate mo yung sarili mo sa ibang tao, sobrang dami din taong tutulong sa iyo. Kaya naman, working smart. Saan ka dyan? Working hard or working smart? Siyempre, doon tayo sa working smart. Ayan. So since sa concept natin kanina sa pagiging empleyado, extra tayo doon kasi wala tayong time and financially dyan. So also ang self-employed. And of course, kung wala ka namang milyon-milyon, 'di ba, na pang-invest, syempre kung wala pa tayong pera, hindi ka talaga pwede sa pag-invest. Okay? Pero pag may pera ka na, pwede ka nang bumalik sa pagiging investors. And syempre, dito tayo sa business. Itatawid namin kayo dito sa business. Kasi kung traditional businesses, so meron tayong pagpipilian. Okay? Sa traditional business, kailangan ka rin mamumunan ng million dyan. Depende sa, lalong-lalo na pag nag-franchise ka. So dito naman, sa new normal po natin, sa online, dito sa pagnenegosyo, sobrang dali mo lang sabayan yung pagnenegosyo natin sa online. Gamit lang yung cellphone mo. Kasi syempre, working smart, di ba? Work smart. Start your own business online. Na yung tipong gamit lang yung cellphone mo right now, pwede ka nang kumita ng pera. Okay? Kung ikaw ngayon, hindi mo pa alam kung paano ka kumita, okay, sa online. Di ba? Hindi mo pa alam kung paano ka kumita gamit lang yung cellphone mo. Good news kasi nandito ka at ituturo po namin yan sa inyo. Kasi syempre, alam niyo po ba, did you know that many big companies are paying big commissions to people who can promote them online. So kagaya na lang, kung ano kayo, nakikita niyo yan sa TV, yung mga artista. Di ba yung mga artista, meron silang mga pinopromote, di ba, ng mga businesses, mga products. So yan po sila yung nagbabayad ng tipong big commission. Yan yung mga example, mga artista na yung artista binabayaran para i-promote yung products or negosyo ng isang malaking kumpanya. So dito naman po sa atin, pure online system po tayo. Bali, ang gagawin mo lang dito, napakasimple lang, kasi magpo-posting ka, chatting, and of course, through video call. Bali, ganyan lang po yung sistema ng community na meron po tayo na kung saan dito po sa Orbix Victus International, powered by AGG or Empowered Consumerism, is leading direct selling company for over 6 million distributors across the globe. Actually, 20 years na po tayo sa industry na meron tayo dito sa AGG. Sobrang tagal na po talaga natin dito sa industriya. And of course, ayan po yung mga awards and recognitions, di ba, na natanggap ng company na meron po tayo. And of course, tayo din po tayo yung top direct sellings na products na meron po yung company na meron tayo. And syempre, nakapag-produce din po tayo ng more than 21,000 plus ang na-create ng millionaires, all walks of life, iba't ibang background, OFW, empleyado, kabataan, mga estudyante, kahit ano man yung background, talagang pwedeng-pwede ka dito na matulungan sa ganitong negosyo na meron tayo. Okay, so paano ka nga ba makapag-umpisa? How to start? So syempre, una sa lahat, ito po yung magiging package. Okay, so para ka makapag-umpisa, meron po tayong package, enterprise package, na kung saan ito po yung InsurTech package na worth of 29,990. Ano yung magiging benefits mo doon pag ito yung kinuha mong package? So of course, personal insurance, accident insurance, ikaw mismo, automatic insured ka na ng 3 million, and of course, 5 of your family members. Pwede mo, 5 to 6 of your family members, pwede mo din po talagang mabigyan ng accident insurance coverage. So, dyan pa lang sa part na yan is, hindi lang ikaw, okay, yung naka-covered, kundi yung buong family mo pa. And of course, ayan, so, yan din po yung
benefits na makukuha mo, magkakaroon ka dito ng webpage or DTC na 24/7 online access yan, na dyan mo makikita yung transactions mo, yung mga taong nag-join sa'yo, and at the same time yung points, and of course, yung kinikita mo dito. So dyan sa webpage na yan, para din yung Facebook, na magkakaroon ka ng username and password na kahit busy ka dyan, yung tipo, kahit abroad ka, kaya mo pa rin ma-open, okay, yung webpage mo kasi nasa online. Okay po ba? And next, ayan, so isa din po ito sa benefits natin. Okay, so magkakaroon ka dito ng chance, di ba, na magkakaroon ka dito ng time and financial freedom kasi syempre, habang kumikita ka, nagta-travel-travel ka na lang, at ito yung napakaganda kasi yung tipong bibigyan ka pa ng free travels ng company natin. And at the same time, meron din po tayo dito na Bibo Super App or e-wallet po natin. Ito po yung payout system ng company na meron po tayo na after mo ma-encash, definitely dito din papasok yung income natin. So sa si Bibo Super App, business in the box opportunity na kung saan, kung familiar kayo sa GCash, di ba na ilang taon kang gumagamit yan, pero until right now, hindi ka pa kumikita. Pero dito sa Bibo po natin, sa payout system ng company po natin, habang ginagamit mo ito, pagbabayad ng bills, yung kuryente, habang ginagamit mo yan, may another percent pa rin yan, nakikita ka dyan. Okay, and at the same time, ito yung pinakanagandahan ko, since nawala tayong alam sa pagnenegosyo sa online, dito sa team natin, may free access po talaga na training na kung saan hindi ka lang after sales, wala ka nang gagawin. May gagawin ka kasi business natin to. Di ba, pagtutulungan in the same time, step by step, kung paano mo pa makuha. Di ba, or paano mo pa papalakiin, palalaguin yung negosyo na meron ka. Okay, so syempre, ways to earn. Okay, so ito na yung marketing plan natin, kung paano ka nga ba kumita. Okay, so basic lang. So automatic, meron tayong direct referral bonus na kung saan you can earn 6,000 every person na maging part sa team natin. So 6,000 in the same time, meron tayong pangalawang income or pagkakakitaan. Tinatawag po natin itong month sales bonus na kung saan every person na ma-detect ng system na meron kang tao under your left and right, automatic po talaga yan, meron kang additional na kikitain na 1,800 pesos. And of course, syempre, ito din yung potential income na kikitain mo dito, maximum. So, may chance kang kumita ng 42,000 per day and 1 million per month. So, tatanungin nyo ako, may nakagawa na ba yan? Syempre, sobrang dami na po talaga. Hindi na mabilang. Okay, yung mga mentors natin, mga uplines natin, kaya na nila itong kitain. Ang mga ganitong mga lalakihang kinikita dito. Okay, and syempre naman, ito yung basic, di ba, na concept ng marketing plans po natin na kung saan, how to earn. So, syempre, for example, ikaw yan. You. At the same time, meron kang friends sa Canada. Di ba, na nagtanong sa iyo kung paano nga ba yung opportunity or business na ginagawa mo. Napresentahan mo yan, in the same time, kumita ka agad ng 6,000. At the same time, meron ka ding friend na taga-Japan na nag-inquire din sa iyo. Automatic, may additional kang 6,000. At the same time, so sa direct referral bonus mo is 12,000 automatic yan. Since na may dalawa tayong ways para kumita, yan po yung month sales bonus po natin. Since na na-detect ng system na may tao ka under your left and right, may additional kang kikitain na 3,600 pesos. At the same time, yung total kinita mo sa dalawang tao pa lang na nagtiwala, naging part sa'yo, automatic, meron ka agad na 15,600 pesos. And the same time, ito yung napakalupit kasi ginamitan mo pa ng power of 2 na kung saan yung taong nagtitiwala sa inyo, di ba, yung taga Canada and Japan, tuturuan din po natin yan step by step kung paano din sila kumita. So, syempre, naghanap din sila o tinuruan din natin ng tamang sistema yung tao na yan. So, definitely, kaya mo talagang kumita ng 6-figure per month dito sa negosyo na meron po tayo. Okay? And next, ayan, so, do you want a bigger monthly income? Kung gusto mong kumita ng sobrang laki every month, go for VIP account or millionaires package. Na yung tipong, alam mo yun, same effort, same time, but different result. Kasi syempre, pag nakapag-VIP account ka, sobrang laki din po talaga yung kikitain mo dito sa negosyo na meron tayo. Okay? Kasi makakapag-build, makaka-leverage ka dito.
Ayan, so magkano yung millionaire's package natin? 399,990 pesos. So ano yung balik sa'yo niyan? May potential kang kikitain, okay, ng 30 million, okay, per month. In the same time, yan yung potential na kikitain mo pag nag-VIP account ka dito sa AGG natin. So take note, is akong tipong pag nag-VIP account ka, ano na po yan, lifetime na po yan. Okay, habang buhay mo na yung magagamit, pakikinabangan sa buong family, sa buong angkan mo pa. Okay, and next, ayan, so why is a 30,000 to 310,000 considered small for starting a business? Kasi syempre, imagine, thousands of Filipinos have applied for a 1 million loan to buy a car in order to work as a full-time Grab drivers, hoping to earn 30,000 to 40,000 per month. Imagine mo, sobrang dami nating kababayan, di ba, na nag-loan ng 1 million para lang sa sasakyan, para i-loan lang ng sasakyan, para, di ba, inaasam talaga na kumita ng 30,000 to 40,000. So imaginein mo, bali fix na yan eh. Pero sa panahon right now, di ba, pag nag-grab ka, di ba, hindi na talaga yan agad-agad makikita yung 30,000 to 40,000. Pero because of this business, good news. Kasi bakit? Dito sa atin, with initial capital, okay, of 69,000 to 310,000, you can now become a digital store owner, and of course, have a potential to earn as much as Jollibee store owner. Yung tipong, kasi nakapag-build ka dito ng leverage, di ba? Nale-leverage ka na yung tipong, yung kinikita ni Jollibee, kaya mo nang kitain yan dito sa OVI. And the same time, so ito lang naman yung concept niyan. So sa traditional big business versus OVI business. So bali sa traditional business, yung ikakapital mo dito, lalong-lalo na pag nag-franchise ka ng restaurant at gasoline station, definitely, million po talaga yung ipapalabas mong kapital dyan. Versus dito sa OVI business na meron po tayo, ang pinaka-maximum na capital para mag-VIP account ka is 310,000 lang. Pero lifetime na po yun. Hindi kagaya sa pagnenegosyo, traditional businesses, di ba, may ano pa yan eh, bali, may mga monthly expenses pa yan eh. Kung magkano yung nilabas mo, okay, na, alam mo yon, kapital, pang pamuhunan, kung million, of course, di ba, ano din po talaga, more or less million din po talaga yung monthly expenses mo dyan. Pero dito sa OVI business po natin, as a digital stores will remain active every time you insured your family per year. So imagine that, hindi million, di ba, yung magiging expenses mo dito sa OVI business na meron po tayo. Dito sa traditional businesses naman, napakataas po ng factor. The moment na ma-mismanage mo yung business, may chance po talaga na ma-close or ma-bankrupt. So mawawala yung capital. Marami pa akong kakilala doon sa amin na ninegosyo noong time ng pandemic. Million yung pinalabas na kapital. Noong nag-pandemic na, of course, sarado na yung yung negosyo niya. Definitely, yung million yung kinapital, nawala po yun. Pero dito sa business na meron po tayo, talagang, alam mo yun, kahit ilang taon mong hindi gawin yung business, di ba? Kasi tinumad ka, hindi mo ginawa yung business. Pero pag gusto mo nang balikan yung negosyo mo, still, nandito pa rin yung negosyo mo. Ganyan kaganda si OVI. Okay? And of course, feasibility. Okay? So pag ninegosyo mo traditional, bago mo makuha yung, alam mo yun, ROI mo, 3 to 5 years ang pag ninegosyo mo traditional. Versus sa Orbix Victus International's OVI business po natin, instant ROI. Pag nakumpleto mo yung VIP account mo dito, instant ROI, may balik agad sa iyo na income. Okay? And of course, potential income. So bale sa traditional income, sa negosyo mo traditional, 1 million to 3 million per month ang potential na kikitain mo. Pero dito sa OVI business, ang kikitain mo dito 1.4 to 44.6 million per month up to 31 digital stores. So ganyan po ka-potential ang kikitain mo dito sa OVI business na meron po yung AGG. Ayan, and syempre naman, so pag dito sa concept na to, sa corporate world,
Di ba kung yung amo mo or yung boss mo kumikita ng 2.5 million per day. So ikaw na isa kang empleyado, so sino yung mga empleyado dito? More or less kumikita ng 20,000. Okay? So per month. So dito naman sa pangnenegosyo natin, sa OBI, sa digital business, okay? Yung mentor mo or yung sponsor mo, yung upline mo, kumita ng 2.5 million per month. Kaya mo din kitain dito yung 2.4 million per month kasi dito is hindi po siya una-unahan. Hindi po kagaya sa corporate world na kung sino yung boss, syempre pag yung boss malaki talaga yung kikitain, kaya naman dito napapasok na sinasabi niya, pyramiding. 'Di ba? Kasi syempre, nasa una lang po talaga yung kumikita ng malaki. Dito sa atin, is structure po yan. Pero pag nahigitan mo yung sipag ng mentor mo, definitely, yung kinikita ng mentor mo, kaya mo din yan kitain dito sa negosyo na meron po tayo. Okay? Sa Orbix Victus International. And syempre naman, ito yung mga, of course, mga masisipag nating OFW part-timers na all walks of the iba't ibang bansa. 'Di ba, na ginagawa yung business natin part-time, and yan po yung mga OFW na kumikita while working abroad pa lang po talaga. Okay, na kumikita na ng 6-figure, and at the same time, ayan, so yan yung mga patunay na kahit OFW ka, kaya mong kitain yung kinikita ng mentor mo right now. Okay, and next, ayan, so imagine that we created 60 more than, di ba, na mga millionaires and multi-millionaires under our organization. Sobrang dami na po talagang natulungan, di ba, na mga all walks of life, especially sa mga OFW na napauwi for good, na naging icon. Kagaya na lang din po ito ng mga ilan sa mga OFW icons ng community natin, di ba, ang mga dating OFW. But because of this business, natulungan na pauwi for good, and the same time, sobrang laki din po talaga yung naging resulta nila dito sa pagnenegosyo po natin. And of course, di ba, and of course, dito din po, nagpa-project din po talaga ng 1,000 millionaires project na kung saan the moment na naging part ka sa team, definitely maging part ka sa team natin, isa ka din po talaga sa may project natin na mapawi for good, and the same time kumita ng malaki. Kaya naman mag-take action ka para isa ka din po talaga sa may project ng community natin. And thank you so much everyone. Happy Changing Life, and ibabalik ko na sa napaka-pogi nating coach, Coach PJ. Yes, yes, yes. Thank you so much sa napakalupit nating presenter, and just try to imagine that. Kasi me personally talaga, dito natin nasaksihan kung gaano kaganda at ganito lang pala kadali. Okay, so anyway, pasalamatan din natin si Coach Jonafe sa napakagandang paliwanag niya din sa atin at napaka-crystal clear, 'di ba, sa nai-present niya rin po sa atin kung paano ka din maging part po dito. Okay, pasalamatan din natin. Thank you so much, Coach Jonafe, kasi nga talagang yung present mo sa amin is dito talaga natin nasaksiyan if gaano po siya kaganda. Kaya pasalamatan natin, paulan na natin ng gratitude kasi nga, imaginein mo, dito ka ngayon, pinakinggan mo, and aside from that, diba, naipaliwanag niya din sa atin yung negosyo na meron po tayo ngayon. Kaya ang lahat ba dito is natutunan talaga kung paano maging part dito sa opportunity natin ngayon. Kaya palakpakan mo yung sarili mo kasi kahit pa paano natapos mo yung percent talaga ng business natin, and hindi pa po tayo nagtatapos kasi nga may mga iilan pa tayo dito or may nag-iisang tayong share po dito na tatawagin natin today, and talagang mag-i-inspire din talaga yung kagaya niyo na natulungan lang din, and aside from that, dito din talaga nagbago din yung buhay niya. Kagaya ng ipakita sa inyo ni Coach Junafe, eto buhay na patunay, natulungan dito po sa negosyo na meron po tayo ngayon. Okay? Kaya at least, di ba, nakita nito kung gaano kaganda. Kasi me personally po talaga guys, nung time na meet ko rin po itong ganitong klaseng opportunity, dito talaga nag-open yung mind ko rin talaga na, oh, ang ganda pala ng ganito. Kasi nga, kung employment lang yung pag-uusapan natin, it takes a lot of time. Pero pag dito sa ating negosyo, parang shortcut na eh.
Okay? Kaya kung ikaw, first timer ka, natingnan mo, natapos mo yung event natin, this is the right time you make the brave decision. Ito na yung sign na para sa inyo talaga kasi nga hindi ito accident. Bakit ka andito? Kaya sabi nga ni Coach Jonafe, ang dami-daming tao, mga OFW, pero how come ikaw po andito ngayon sa event natin ngayon? Kung puhunan yung problema natin, congrats. Kung pera yung kung problema natin, congratulations, ang bilis lang po niya ng solusyonan. Okay? Kaya pag natapos itong event natin, balikan mo yung taong nag-send sa inyo ng link na gustong-gusto ko na din simulan kasi nga para sa inyo talaga to. Kasi nga, if OFW ka, hindi habang buhay na malakas din tayo dyan. Okay? Yung naipakita ni Coach Junafi na puhunan, baka mas malaki pa yung motor po, baka mas mahal pa yung motor po natin or mga ref or kahit anong-ano man. Ilang beses na yung dumaan sa kamay na wala namang nangyari. Kaya this time around, maging wise tayo, ilagay natin ito siya into something na pwede mapakinabangan in the long run. Okay? Kasi nga, pag malaki po talaga yon kapag pag gastos yung pinag-usapan, pero pag negosyo yung pinag-usapan, ang liit lang po niyan. Kaya thank you so much, Coach Jonafe, sa napakaganda na naipaliwanag mo din po sa amin kung gaano ka-importante na magne-negosyo at magne-negosyo rin po talaga. Okay, so ayun, thank you so much, Coach Junafe, and hopefully, ready na po yung presenter natin. Tek, ready na ba yung presenter, yung special share po natin? Para sa ganun, mag-start na rin po tayo at tatawagin na rin natin kasi nga, alam ko sa lahat ng andito, sobrang excited na rin po talaga na mapakinggan. Okay? Yung share po natin dito ngayon and hopefully, ready na po ba, Tek? Okay? So, tingnan lang muna natin if andito na po yung special presenter natin and I do believe ready na din po yung mga tech natin. Pag the moment tinatawag ko po itong tao na to. And aside from that, pag tinawag ko po ito, guys, make it sure uulanan po natin ng gratitude, na alam mo yun, ng palakpak. Kasi itong taong tatawagin ko lang naman is hindi po ito basta-basta. One of the icon, one of the inspiration dito sa community po natin at talagang isa din sa natulungan. Okay, kaya set back and relax. Kung may ginagawa ka, focus, set aside mo muna. Focus muna kayo sa tatawagin ko po ngayon kasi this will be na mapakita natin, di ba? Ano po yung buhay na nag-aantay po sa inyo dito the moment gagawin nyo po itong negosyo. Kaya without further ado, kasi excited na rin po ako tatawagin and I think ready na rin po yung special share po natin kasi itong taong tatawagin ko lang po naman is nurse professional po ito siya and one of the ESL teachers and talagang from scratch binago yung buhay 360-degree dito sa AJG natin and ngayon one of the Millionaires Club members and a car achievers and travel qualifiers and of course one of the chic achievers. So without further ado, please help me welcome Mentor Joyce Malbas. Yes, hello. Magandang araw po sa lahat ng ating mga participants, ating mga panauhin na nandito po sa loob ng ating Zoom event. So, hello po sa inyong lahat. Nice to meet you everyone. By the way, thank you so much kay Paul. Tama ba? Thank you, Paul, for introducing me and maraming salamat for inviting me na makapag-share po ako kung paano po ako natulungan, paano po nag-transform yung buhay ko because of this kind of industry, because of this kind of online platform na meron po tayo. And thank you so much also for inviting me kay pinaka-head nyo, kay Mentor Apple. Isa sa naging kaibigan ko din. Nakita ko talaga yung journey, di ba? Nakita ko talaga kung ano yung nagsimula, kung paano siya nagsimula at ano yung buhay niya nung nagsimula siya. And of course, shout out shout out po sa mga nandito po. Hello po kay Ma'am Dolores. Hi Ma'am Pips Reyes. Hello po, magandang araw. Yan, kay Ma'am Dolores at sa mga OFW na nandito po ngayon, maraming salamat po sa pag-attend nyo. And of course, thank you so much sa ating presenter kanina kasi one of the reason why talaga na sineryoso ko yung opportunity na to is naintindihan ko po talaga yung pinapaliwanag kanina. Kasi for how many years, di ba kanina pinapapili, may dapat na klase ng tao na namumuhay sa mundo. So for how many years na nandun po ako, di ba, sa side ng employment at naranasan ko rin magiging self-employed kasi nagbinta-binta ako ng mga chicken.
So, nakita ko yung sitwasyon ko. Yan. Sorry. Nakita ko yung sitwasyon ko na for more than 7 years po akong nagsisipag po talaga sa pagtatrabaho. Wala namang nagbago. Wala namang nangyari sa akin. Kaya doon ko po talaga naintindihan na kailangan po talaga natin tumawid. Okay? Kailangan po talaga natin from other side, 'di ba? Employment, wala namang masama doon. Okay, wala pong masama. Kasi source of income 'yun, 'di ba? Pero wala ring masama kapag magdagdag tayo ng source of income. Kasi ganun po yung ginawa ko. Nung nag-start po ako dito, nagdagdag lang po ako ng source of income, pero nung nalagpasan na ng source of income ko, yung sinasahod ko, so doon na, nagsimula na akong seryosoyin yung negosyong to. Kaya gusto po namin na maintindihan niyo po, okay? Sa lahat po ng mga first-timer, hindi pa part ng community, or sa mga part na ng community na kasi simula pa lang, gusto namin maintindihan niyo po na yung negosyo na pinapakita po namin sa inyo ngayon, this is a big time business, a lifetime business, 'di ba? Ito yung opportunity na all walks of life. 'Di ba? Walang pinipili kahit sino ka, ano ba yung status ng buhay mo. And ako naman ngayon, gusto ko pong i-share po sa inyo kung paano din po ako nag-transform. Okay? So allow me to share my screen. Okay. So, wait lang. Okay, so by the way, sa mga andito po ng mga employment, mga empleyado, so I am like you, na empleyado po ako for how many years ulit? And so bago po ako mag-share kung paano po ako nag-transform, gusto ko po muna, syempre, i-share kung saan po ako nanggaling. Okay? So by the way, sa lahat po na nandito ngayon, I'm Joyce Oranzo Malbas. So tama po, I am a former nurse. Masipag, nagtrabaho po ako sa hospital. But before that, bago ako nagiging nurse, dito po ako nanggaling. Taga-Bukid po ako. Taga-province of Mindanao. So may mga taga-Bukid din pa po ba dito? So ako po, nakatira po ako sa isang lugar, di ba, na walang kuryente, walang tubig, walang fi-fi, walang signal ng cellphone, and wala pong sasakyan nakakapasok. Talagang nakatira ako sa talagang bukid talaga siya. Pero kahit papano, bata pa lang, may pangarap din po ako. Okay, dahil may pangarap po ako, talagang kumbaga nangungulit lang. Kumbaga sabi ko sa kapatid ko, gusto ko po talagang mag-aral. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. So, to cut a long story short, yan, tinulungan po. May tumulong po sa akin. Isa na po yun ng kapatid ko na, yan, dinala po ako. Ayan. Yan. Isa po ako talaga sa masipag na nag-aral, kaya po ako nakapagtapos. So ito po yung isa sa pinakapangarap ko pong trabaho. So siguro may mga nandito po dito na mga, 'di ba, mga estudyante. So alam ko na kapag ikaw estudyante ka, hindi ka pa man nakapagtapos or first, 'di ba? First year ka pa lang. Pero nakita mo na yung future mo, nakita mo na ano yung pwedeng mangyari sa iyo kapag makapagtapos ka, makapag, 'di ba, makapaghanap ka ng magandang trabaho. So yun po talaga yung tumatak po sa akin, yung prinsipyo ko, 'di ba? Ito mahal po kasi pag ikaw may kilala kang nag-aaral ng nursing, mahal po yung um, mahal ko talaga yung pagpapaaral ng nursing. Pero prinsipyo ko, sabi ko whatever it takes, gusto ko po talagang makapagtapos. Kaya kahit hindi ako pinapaaral ng kapatid ko na kasi hindi na kaya, naghahanap talaga ako ng tao na tutulong sa akin. So again, nakapagtapos po ako at ito po isa sa pinakapangarap ko pong trabaho. Pero nung nakapagtrabaho na po ako, 3 years po akong nagtrabaho, doon ko po nakita yung sitwasyon ko. Sabi ko parang ang layo, 'di ba? Ang layo ng expectation versus reality nung nagtrabaho na po ako kasi parang ang iniisip ko kasi pag nakapagtapos ka, nakapagtrabaho ka, unti-unti, 'di ba? Makakatulong ka na, unti-unti makakabili ka na kung ano yung mga gusto mo. Pero nung nagtrabaho po ako, alam niyo po ba kung magkano lang yung sinasahod ko? 6,000 lang po. Yun po yung pinaka-minimum, yun po yung pinaka ino-offer po kapag bago kang pasok sa trabaho as nurse, 'di ba? So doon ko po talaga nakita yung sitwasyon ko. Sabi ko, paano ko makukuha? Paano ako makakatulong sa pamilya ko? Kung magkano, kung ganun lang po yung sinasahod ko. So ako, talagang nag-isip, 'di ba? Nag-isip ng other source of income, kaya ako nagiging ESL teacher. Okay?
Pero bago po ako talaga nakapagpasok, di ba, bago po ako nagiging part ng opportunity na to, paulit-ulit na po ako na-sharean. Paulit-ulit na po ako na-invite sa ganitong opportunity. Meron ba dito? Paulit-ulit na na-sharean. Ako po, ilang beses po, iba't ibang tao nag-share po sa akin ng opportunity na to, pero hindi po talaga ako interesado. 'Di ba? Hindi po ako open sa ganitong opportunity kasi hindi naman ako sigurado. Hindi naman ako parang to si to believe eh. 'Di ba? Hindi po ako basta-basta naniniwala kasi nga hindi naman ako sigurado kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. Kaya kahit paulit-ulit akong na-sharean, ang lagi kong sinasabi, pag-iisipan ko, pag-iipunan ko. Pero in short, hindi po ako interesado. Pero alam niyo ba, one of the reason why na bakit ko po sinubukan ito is yung taong nag-share sa akin ng opportunity na to is mismong kakilala ko na. 6 na beses po akong paulit-ulit na sharean, hindi po ako naniniwala kasi hindi ko naman sila kilala eh. Hindi naman ako sigurado kung totoo ba yung sinasabi nila, kung ganda pa yung buhay mo. Pero nung mismong kakilala ko na, nakita ko talaga sa dalawang mata ko na nagbago yung buhay niya. So talagang doon, tumatak sa akin, sabi ko, ay, totoo pala siguro talaga. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip, sinubukan kasi hindi ko man alam kung ano yung ginagawa niya, pero gusto ko yung resulta niya. Gusto ko talaga yung resulta niya, kaya kung ano yung meron nako, 'di ba? Pagiging nurse ko, ano ba yung status ng buhay ko, pinili ko po ito. Sineryoso ko po ito kasi nga ang tumatak sa akin, gusto ko yung buhay niya. Kaya ikaw sa lahat po na nandito ngayon, kung ikaw first timer ka, hindi mo kilala yung tao na share sa iyo ng opportunity na to, huwag mong titingnan o huwag mong hihintayin kung kilala mo man siya or hindi. Kasi bakit? Yung tao na nagdala sa iyo dito, pinadala lang yan sa iyo ng Panginoon. 'Di ba? Talagang instrument lang yan. Kakilala mo man yan or hindi, pinadala yan sa iyo kasi humihiling ka. Pagkitandaan mo, ang daming tao sa labas. Ang daming tao sa labas humihingi ng opportunity. Ikaw na nandito sa loob, nakita mo na yung opportunity. At kami na lang po yung titingnan mo na yung opportunity na pinapakita sa iyo, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ang nagbago na yung buhay, kundi ang dami na po. So hindi na po siya tsamba. Okay, kailangan nyo na lang po talagang sumunod or kailangan mo na lang po talagang sumabay. Okay, ang isa sa pinaka na-realize ko, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Yun po talaga yung parang tumatak sa akin kasi ano kaya yung purpose sa akin? Bakit pa ulit-ulit akong nasharean? Di ba, hindi man ako naniniwala, pero hindi ako tinitigilan. Iba't ibang tao, yung nag-share sa akin ng opportunity, hindi ako nag-member, hindi ako sumasabay, pero hindi ako tinitigilan. Kaya naniniwala ako na God has a purpose for me and God has also a purpose for you. Bakit ka nandito? Kasi maybe, di ba, nakita ng Panginoon na ikaw, nagsisipag ka sa abroad, ikaw gustong-gusto mo makatulong sa pamilya mo, ikaw gustong-gusto mo na kahit papano, di ba, ikaw yung magiging, di ba, pinagkakatiwalaan, ikaw yung pinagkakatiwalaan ng Panginoon, pinadala sa'yo ng opportunity na to kasi ikaw yung nakitaan niya na itong taong to, di ba, maganda yung puso, gusto talaga makatulong sa ibang tao, gusto talaga mabago ang buhay, makatulong sa pamilya. So God has also a purpose for you. Bakit ka nandito? Hindi mo man alam ano yon, pero the moment na gagawin mo to, siseryosohin mo to, you are also a blessing to other people. Okay? And syempre, nung nag-start po ako dito sa opportunity na to, pari-pareho tayo. Okay? Pari-pareho tayo, walang alam. Pari-pareho tayo. Baga, wala pang hindi expert sa ganitong opportunity. And yan, ito po yung first income ko. So nakita nyo naman, di ba, August 1, 2018. Ito po yung pinaka nagiging documents ko na ito yung pinakauna kong kinita. So ngayon, di ba, ang tanong, malaki ba? Maliit. Kaya gusto kong malaman nyo po sa lahat na nandito ngayon, expect nyo po or tanggapin nyo po sa sarili nyo na kapag nagsisimula ka, maliit po talaga yung pwede mong kikitain pa. Kasi bakit? Kunti pa yung alam mo eh. 'Di ba? Wala ka pang alam masyado. Kaya dito sa negosyong to, kapag kunti pa yung alam mo, kunti pa rin yung kikitain mo. Okay? Pero dito ko talaga na, 'di ba, na-compare. Kasi sabi ko nga, nung nagiging empleyado ako, 6,000 din po
per month, 'di ba, yung sahod ko. So dito naman kumita ako ng 6,000 din. So dito ko na compare. Okay? 6,000 na sobrang sipag ko sa trabaho ko, 6,000 din. Pero hawak ko naman ang oras ko. 'Di ba? 6,000 din, pero wala naman akong amo. 6,000 din, pero hindi naman ako pumapasok sa trabaho, nasa bahay lang. Hawak ko lang yung cellphone ko. So dalawa, 'di ba? Saan ako mamimili? 6,000 na talagang sobrang sipag ko sa trabaho or 6,000 pero nasa bahay lang ako. Wala akong amo. Hawak ko yung oras ko. So ako, nakita ko yung sitwasyon, ginawa ko to full time. Okay? Ginawa ko to full-time yung negosyong to kasi naintindihan ko na dito sa negosyo, magsisimula ka maliit pa kasi maliit pa yung alam mo, kundi pa yung alam mo. Pero along the way, kapag malaki or marami nang natulungan kang tao or marami ka nang alam sa negosyo, so dito mo na mararanasan, kikita ka na ng malaki. Iyon. So dito ko na po naranasan, kumita ko ng paulit-ulit na 100,000 pataas. So guys, pinapakita namin to sa inyo ha. Pinapakita namin to para i-inspired lang kayo. Kasi alam nyo ba, na nag-start po ako dito sa opportunity na to, ang pinaka sinasabi lang sa akin ng taong nagdala sa akin, Joyce, ito yung pwedeng mangyari sa'yo, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. Ako, wala akong alam-alam. 'Di ba? Pero ang lagi lang tumatak sa akin, ano kaya yung pakiramdam? Ano kaya yung feelings na kikita ka ng ganun? Kasi ako po, ngayon po, because of the opportunity, dito ko po naranasan, kumita 5 times, 10 times, kung ano yung sahod ko sa pagtatrabaho ko. Kaya sobrang nakaka-amaze, sobrang amazing yung opportunity na to guys, kasi dito po ipaparamdam sa inyo. Dito po ipaparana sa ating lahat, pwede kang kumita doble, doble, doble. 'Di ba? Kung ano yung sinasahod mo abroad, kung ano yung kinikita mo abroad. Kaya napakaswerte nyo kasi kung ano yung opportunity na meron kami, yun din po yung opportunity na, 'di ba, chance na pinapakita po namin para po sa lahat po ito. Okay, so dito ko po naranasan, nakahawak ako ng 500,000. So, sobrang na-amaze lang ako kasi sabi ko, siguro kung hindi ko to sinubukan for the lifetime, 'di ba? Hindi ko maranasan sa trabaho na makahawa ako ng ganyang pera. Hindi ko ever maranasan sa trabaho ko na maranasan kong kumita ng 150, 100 pataas. Hindi ko 'yun mararanasan. Kaya dito ko po talaga pinapasalamatan ko po yung AGG, yung company po natin, na talagang kung ano yung pangarap mong buhay, pangarap mong income, ibibigay po talaga sa atin. Pero sabi ko nga, kailangan po namin ng, 'di ba, tulungan. Kailangan po natin magtulungan. Pag may mga naririnig ka sa labas, 'di ba, wala kang gagawin, maglagay ka lang ng pera. Hindi po totoo 'yan. Okay? Kasi kailangan po natin kumilos, kailangan po natin magsipag. Same lang din naman as OFW, katulad kay Sir Romel, 'di ba? Nasa trabaho ngayon, na Sir Romel, 'di ba? Kailangan nating magtrabaho para sa sahuran or para kikita tayo. Ganun din dito, guys. Kailangan natin magbigay ng oras. Hindi man, 'di ba, hindi man 24 hours or hindi man buong oras yung ibibigay nyo, lalo na kapag part-time. Pero kailangan po natin makipag-cooperate. Kailangan nyo po talaga magbigay ng oras. At isa sa pinaka kailangan nyo pong intindihin is yung taong nagdala sa'yo ng opportunity na to, yun po yung isa sa tutulong po sa inyo. Okay, yan po yung taong magdala sa inyo kung ano ba yung buhay na gusto nyo. Okay? So dito ko po naranasan na paulit-ulit din po ako nakapag-travel. So sobrang sarap sa pakiramdam kasi nung empleyado po ako guys, parang ano lang, parang nasa loob lang ako lagi ng trabaho. Wala po talaga akong time freedom, wala po talaga akong pagkakataon, wala akong karapatan, 'di ba? Na lumabas kasi wala. Yun po yung trabaho natin eh, 'di ba? Hawak ng amo, hawak ng trabaho natin, ng oras natin. So wala tayong chance. But right now, dito po sa opportunity na to, ito po yung naghihintay po sa inyong lahat. So gusto ko pong makita ninyo, ngayon nagsisimula pa lang po kayo. Hindi nyo pa man po mararanasan magkaroon ng time freedom. Pero one day, yun po yung pinakapanghawakan nyo po kasi isang araw, masasabi nyo buti na lang. Buti na lang
na sumubok kayo o nagiging part kayo dito kasi kung yung tali, 'di ba? Yung tali sa pagtatrabaho nyo, talagang dito maputol po 'yun. Kasi dito mararanasan nyo po, ma-enjoy yung buhay at dito ko po talaga na-enjoy na habang nagta-travel ka, wala kang iisipin na trabaho. Habang nagta-travel ako, iba't ibang lugar, dito ko po naranasan na, 'di ba, habang nagta-travel ka, 'di ba, magkakaroon ka ng peace of mind. Talagang mapahinga po talaga kasi wala ka namang trabahong babalikan, wala ka namang trabahong iisipin. So dito ko po naranasan na habang nagtatrabaho din, I mean habang nagbabakasyon din, kumikita rin po ako. So sa lahat po na nandito, sobrang amazing yung opportunity na to. Kasi bakit? Dito po natin maranasan na habang nagta-travel tayo, kung magkano yung ginagastos natin sa pagta-travel, kikitain din po natin habang doon tayo nagta-travel. Naintindihan nyo ba? Nag-gets nyo ba ako na, alam mo ba, nung pumunta ako ng Tagaytay, di ba, birthday ko, nung pumunta ako ng Boracay, birthday ko, habang andun po ako, kumikita po ako. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam na habang nagta-travel ka, kung magkano yung ginagastos mo, mas malaki pa yung kinikita mo. Yun po talaga yung pinaka na-appreciate ko at gusto ko na makita nyo din. Di ba, imaginein mo, halimbawa, si Sir Romel, umuwi na ng Pilipinas or andito man sa Pilipinas si Sir Romel. Tapos, sineryoso yung negosyong to, ginawa ng seryoso, kumita na ng malaki. So kahit dalhin mo man sa iba't ibang lugar yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, dala-dala mo yung negosyo mo. 'Di ba? Kahit andun ka, ginagawa mo na yung negosyo mo, pwede ka nang kumita kasi cellphone lang naman yung hawak natin. As long as may internet connection, as long as may cellphone ka, Facebook ka, kikita ka doon. Kahit saan ka man po dito sa mundo, kahit saan ka man dito sa Pilipinas. So ito po, na-appreciate ko. At the same time, yan. So at the same time, yan, 4 years na po ako. Dito po ako nakatira sa isa sa pangarap ko po before. Na sana, ano kayong pakiramdam no? Na titira ka sa isang lugar na may swimming pool, titira ka sa isang lugar na may elevator, at ang isa sa pinaka na-appreciate ko po dito, na habang tumitira ako dito, yung mga OFW din na napauwi namin for good, nandito rin. Dito rin nakatira. Okay? So, dito ko po naranasan, even pamilya ko, nasa iba't ibang lugar, nasa Mindanao, pinapapunta ko dito, sa Maynila. Dito po sa lugar na to, dito po kung saan po ako nakatira. Kaya, di ba, pangarapin mo din, kasi even bata ka pa man, pero what if, magagawa mo na to? What if, darating yung araw, ikaw naman yung magpapapunta dito sa pamilya mo, may personal ka na unit, tapos papunta dito yung pamilya mo, mga pamangkin mo, mga kapatid mo. 'Di ba? Ano kaya yung pakiramdam na kahit bata ka pa, nagagawa mo na 'yan. Napaparanas mo na 'yon sa kanila. So at the same time, 'yan, dito ko rin po naranasan, dito po ako nagkaroon ng sasakyan. So, isa lang sa pinaka hindi ko makakalimutan. Nung first time ako nakapasok or nagkaroon ng sasakyan, nakapag-drive ng sasakyan, talagang nag-flashback sa akin lahat, 'di ba? Kung ano yung pangarap ko nung nag-start ako. Nung nag-start po ako dito, marami na po akong nakitang nagkaroon ng sasakyan. Pero para sa akin, parang napaka-imposible. Ganon din po ba sa inyo? Especially especially sa mga taga-bukid, especially sa mga pamilya talaga na walang, 'di ba, walang isa man na mayroong sasakyan. Pangarap ko po talaga, one day, sabi ko, ano kayong pakiramdam? Uuwi po ako sa amin, ano kayong pakiramdam? Na sasakay ka sa isang, 'di ba, sa isang sasakyan na talagang katas, pure, bigay po ng opportunity na to, bigay po, katas po ng income dito po sa opportunity na meron tayo. And ako po, hindi pa ako maarting tao. 'Di ba? Hindi po ako maarting tao kaya sabi ko sobrang na-appreciate ko. Sobrang na-appreciate ko na 'di ba dati nakikipagsiksikan, 'di ba dati nakikipag-agawan, pipila ng sobrang haba. Pero dito ko po naranasan na sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya sa lahat ng mga first timer o sa lahat ng mga nagiging part na ng opportunity na to, hindi nyo man alam kung kailan, paano
kayo magkaroon ng sasakyan o magkaroon ng magandang income, pero panigurado po talaga, darating po kayo dun. Ipaparanas po talaga sa inyo kung ano po yung pangarap nyo nung nag-start pa po kayo. So, panghawakan nyo lang yan. Okay? Panghawakan nyo lang yan. Hindi nyo man alam kung kailan ibibigay sa inyo, pero sigurado po talaga isang araw, definitely, mararanasan nyo po kung ano yung nararanasan namin. At the same time, yan, hindi ko po, ito hindi, kumbaga hindi ko po ito in-expect na makapag-travel sa iba't ibang bansa. Pero isa to sa tumatak po sa akin. Isa ito sa nagiging memorable po sa akin na nakapunta po ako ng South Korea. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi sabi ko nga, pangarap ko lang po lahat. Kung ano yung pinapakita ko po sa inyo ngayon, pangarap ko lang po ito lahat. Nung nag-start po ako, may tao lang po talaga na tumulong po sa akin. So, ikaw, yung taong nagdala sa'yo ng opportunity na to, yun din po yung taong tutulong sa'yo. Yun din po yung taong magdala sa'yo kung ano po ba yung pangarap mo. Kung ano po ba lahat, 'di ba? Nung nakita mo bata ka pa man, ano po ba yung nabuo na pangarap mo dito sa opportunity na to? Siya po yung pinakatutulong po sa'yo. So ako, isa sa na-appreciate ko kasi hindi lang po ako ang nakapunta, kundi yung mga tao din yung naghaw po sa akin. So kung sino yung nakikita niyo po sa screen, hindi ko rin po sila mga kilala, 'di ba? Mga 100% sila po yung mga naghaw lang po sa akin sa Facebook. Talagang sila lang po yung nag-approach, strangers po. Pero right now, 'di ba? Isa sila sa nadala ko po sa South Korea. So, 'di ba, imaginein mo, one day, isa, dalawang tao man lang ang mapaparanas mo sa kanila na makapag-travel. Hindi mo man kila, ikaw yung nagiging dahilan. Ikaw yung nagiging dahilan bakit nakapunta sila ng ibang bansa. So, ang laking bagay na po yan para sa iyo. Okay, at the same time, so ito po yung pinaka-hinihintay pa po namin kasi this is all expenses paid by the company. Kanina nabanggit, kung nabanggit man na dito po sa negosyo, sa opportunity na pinapakita po namin sa inyo, meron po tayong libreng travel. Okay? Free travel po ng company. So ito po yon, isa sa travel na libre po is Hong Kong. And this is all exclusive, di ba? Expenses paid by the company. Libre po ito lahat. Okay? Kaya, di ba, sobrang amazing, sobrang nakakatuwa. Kasi kung yung sipag na gagawin mo po ngayon, yung oras na ibibigay mo po sa opportunity na to ngayon, ang ibabalik po talaga sa inyo, sa ating lahat, is maranasan natin yung mga bagay na pangarap lang po natin noon. Okay? So lahat, ito, bago ko nakuha lahat ng meron ako, dumaan po ako dito. Guys, tandaan nyo po, first timer din po ako kagaya mo. Pareho po tayong first timer. So dumaan din po ako dito. Natatakot? Yes, natatakot ako. Nag-start ako dito kasi hindi naman ako sigurado. Sabi nila maglalabas daw ng pera. Magkano ba yung lalabas na pera dito? 'Di ba? 30,000 pesos. Wala naman ako nun. Isa pa, kahit 1,000 nga, ang laking bagay na yun eh. Pero 30,000 daw, talagang nakakatakot yun. Para sa akin, nag-start ako dito. 'Di ba? Pero kahit papano, talaga natatakot man ako, pero ang lagi kong iniisip kasi, ano yung pwedeng kapalit? Ano pwedeng mangyari sa akin? So kahit natatakot man ako, pero sabi ko, pera lang naman yun. 'Di ba ang pera kahit papano, ang bilis maubos nun. Yung pera na yon, 30,000 pesos, na nilabas ko po dito, sabi ko, kung ibigay ko yan dito, natatakot ako kasi baka walang mangyari. Pero kapag hindi ko rin ilabas dito, ilagay dito, simulan dito, ang bilis maubos ng 30,000 pesos. 'Di ba? Especially kung OFW ka, yung 30,000 pesos, isang iglap lang yan. Hindi na aabot, 'di ba, ng isang buwan. Ubos na po yan. So, parang dun iniisip ko, sabi ko sa sarili ko, mag-take ako ng risk. Kasi ang dami ko namang nakitang taong gumanda ang buhay, what if ako din? 'Di ba natatakot man ako, pero what if mangyari sa akin kung ano yung nangyari sa kanila? Siyempre nagdududa. Tandaan niyo po guys, nung na-start po ako dito, nagdududa po ako kasi hindi lang naman pera yung nilabas ko. 'Di ba yung nilabas ko po dito, yung profession ko na pangarap ko, pinanghawakan ko po yun. Tan nasabi ko sa sarili ko,
hindi ko basta-basta iiwan yung pagiging nurse ko kung hindi to totoo, kung hindi to sigurado. So kung nagdududa ka, syempre nagdududa din po ako, naninigurado. Kasi sabi ko, lahat naman tayo dito, wala naman tayong experience, 'di ba? Wala naman tayong alam paano patakbuhin yung negosyo, paano, 'di ba? Paano gagawin yung negosyo. Pero since nakita natin yung mga taong nauna sa atin na nagbago ang buhay, kahit ako, naninigurado ako, pero ang pinaka tumatak po talaga sa akin, yung taong kakilala ko na nagbago na ang buhay. So doon, naninigurado ako, ay, sigurado na po. Kasi nakita ko na, na-prove ko na may nangyaring maganda sa kanila. And hindi ako marunong ng start. Okay? Alam kong hindi ka rin marunong. Alam kong hindi mo din alam. Okay? Pare-pareho tayo, hindi marunong, hindi alam. Tapos nasasabi ko sa sarili ko, "Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin yan kasi haharap daw sa tao. 'Di ba? Mag-share din ng opportunity. May mga produkto. 'Di ba? May insurance. So pare-pareho tayo, hindi natin alam. At the same time, sobrang mahiyain po ako. Mahiyain po ako guys kasi taga-bukid po ako. Nakatira po ako sa bukid. So lahat naman tayo, lahat naranasan to. Bago ko po nakuha lahat ng meron ako, lahat po ito naranasan ko po. Pero may pangarap ako at gusto ko mabago ang buhay ko. So lahat ng mga nararanasan ko, nararamdaman ko, natakot, duda, naninigurado, lahat po yun natabunan. Kasi nangingibabaw po sa akin ang pangarap ko. Pangarap ko po para sa mga mahal ko po sa buhay. Ito po guys, yan gusto ko pong i-share po sa inyo yung dahilan, 'di ba? The reason why. Bakit ko po sineryoso yung opportunity na to? Ito yung deepest why ko. So tandaan nyo guys, the moment na nandito po kayo sa opportunity na to, magiging madali po talaga gawin to kung alam nyo po kung para saan nyo po gagawin. Kung klaro po sa inyo, ano ba yung purpose nyo? Ano ba yung pinaka nagiging reason why nyo? Bakit nyo po gagawin yung opportunity na to? Kasi ako guys, nung start po ako dito, sabi ko nga, hindi ko man alam, hindi ko man sigurado kung ano yung magiging buhay na kapalit po sa akin, pero ang pinakaalam ko, klaro po sa akin para kanino, para saan ko po, at para sa pamilya ko. So ito guys, ito yung family ko, ito yung bukid namin. Actually, sobrang sarap sa pakiramdam kasi kami, 10 po kaming magkakapatid. 10 kaming magkakapatid, hiwa-hiwalay po kami. Okay? Kasi we are, kumbaga, kailangan naming magbalat ng buto eh. Kasi 10 kaming magkakapatid, lumaki kami na walang mama. So, ang nangyayari, kumbaga, hiwa-hiwalay kami, punta ng iba't ibang lugar. But because of the opportunity na meron po kami dito, guys. Isa po ako sa dahilan. Isa po ako sa dahilan bakit po, kumbaga, nakauwi kami lahat, nag-reunion. At nung nakauwi po ako sa amin, isa po ito sa baga nagiging achievement ko. Baga ito po yung kapalit po ng opportunity na binigay po sa akin is umuwi po ako na nagdala ng sasakyan. So napaparanas ko po sa kanila na kahit papano, 'di ba? Sa 10 magkakapatid na nahirap ang buhay. So nung umuwi po ako is nagdala po ako ng sasakyan at pinarenovate po namin yung bahay. Ito po yung katas. Okay? Ito po yung nagiging dahilan bakit po sineryoso ko yung opportunity na to. Ano na-start po ako dito guys, alam nyo ba, wala pong kahit isa na naniwala po sa akin. Lahat ng pamilya ko po, hindi po sila naniniwala at hindi po sila sumusuporta. Pero yun pala, pati sila nakikinabang. 'Di ba? Sila pala yung pinaka nakikinabang po sa atin. Kung ano po ba yung opportunity na pinapakita po sa atin. So kailangan nyo lang po talaga lakasan yung loob. Kailangan nyo lang po talagang simulan at kapag nasimulan nyo na, kailangan nyo po talagang seryosuhin. Kailangan nyo po talagang gawin kung ano yung pinapagawa po sa inyo kasi yung kapalit po, 'di ba, yung ibibigay po sa inyo para po sa pamilya nyo at para po sa mga mahal nyo sa buhay. Ano ito guys? Yan. Ito po yung gusto kong makita nyo po ninyong lahat.
from 30,000 pesos. Saan nga ba umabot yung 30,000 pesos? Alam niyo po ba, bumalik po sa akin more than 2 million na. Almost 3 million na po overall. Ito, combination kasi ito eh. So, because of 30,000 pesos, yan nakita niyo po sa taas, dahil po sa 30,000 pesos na nilabas ko po dito po sa opportunity na to, tama po yung sinabi kanina, million po yung kapalit. Di ba, imagine niyo po, what if kayo din po yung kikita ng ganyan? Part-time, di ba? What if, halimbawa, nasa abroad ka? What if nadagdagan yung kinikita mo, nakapag-ipon ka, 100,000, 200,000, 300,000? Ano pa po yung pinaka pwede mong gawin? Di ba, makasama mo na yung pamilya mo. Uwi ka na sa Pilipinas. So, ito po yung katas. Ito po yung bumalik po sa akin. Kaya buti na lang. Sabi ko sa sarili ko, buti na lang. Kasi yung 30,000 na nilabas ko po dito, yung bumalik po sa akin, milyon na po. So, hindi na po ako lugi. Sulit na po. At the same time, habang kinita ko na po ito, hindi na po nawawala. Tuloy-tuloy na po. Lifetime na po. Okay? Kaya ikaw ngayon na nakikinig po sa akin, napakaswerte mo. Kasi one time, maglalabas ka, malaking pera, pero buong buhay mo na yung pakikinabangan. Kahit ibalik na sa'yo yung nilabas mo, pero tuloy-tuloy na yan. At ang pinaka ibibuild po natin dito is magkaroon po kayo, 'di ba, ng leverage business. Na darating yung panahon, kahit nasa Pilipinas na kayo o kahit hindi na kayo magtrabaho, pwede kayong kumita ng malaki. Doble, hindi lang galing sa effort nyo. So yun po yung pinaka na-appreciate ko dito. Kaya po ako kumita ng malaki. Kaya po ako kumita times 5, times 10 kasi hindi na po galing sa effort ko. Hindi na po galing sa, 'di ba, sa sipag ko. Galing na po sa iba't ibang tao. Kaya gusto ko po, yun yung tatatak sa inyo. What if darating yung panahon, nakikita ka, hindi na galing sa effort mo, o kikita ka, na hindi na ka, kumbaga, hindi na ikaw ang gumagawa. 'Di ba? Like for example, si Sir Romel, na nakikita ko, Sir Romel, kung ano yung kinikita mo ngayon, what if magdubli yan? Kasi may kasamahan ka na din na ginagawa yung opportunity na to. 'Di ba? Magiging times 2 na yung kikitain mo, ganun lang. At the same time, magkaroon kayo ng, 'di ba? Kumbaga, yung opportunity na to, gagawin nyo to hindi lang para ngayon. Kundi, i-build nyo to para in the future ng mga mahal nyo po sa buhay. Kasi ang pag-build talaga ng malaking negosyo, hindi naman one time, 'di ba? Kundi, i-build natin yan for how many years? So wag po kayong mapagod, wag po kayong 'di ba mawala ng pag-asa kapag halimbawa nagsisipag na kayo for how many months? Nagsisipag na kayo for how many years? Tuloy niyo lang po kasi ganun naman po talaga yung negosyo. Hindi naman po agad-agad mag-shoot up. 'Di ba? Hindi agad-agad naman natin kikita ng malaki. So kailangan natin maintindihan na yung opportunity na to, gagawin natin siya for the long term. Para long term din tayong makinabang at makinabang yung mga mahal natin sa buhay. Okay? So, mas mabilis o masinso yung taong matutong sumubok kaysa sa taong puro hintay lang. Kasi ganun ako before. Nung nag-start po ako, hintay-hintay lang ako. Pero nung nakita ko na may taong nagbago na, nakakilala ko, sumubok na ako. Kaya right now, ako naman. 'Di ba? Ako naman yung nasi-share ng opportunity. Nasi-share kung paano ako natulungan. To everyone, so being blessed isn't just about receiving. It's also about sharing that blessings to others. So, akala lang natin, 'di ba? Akala mo lang na na-sharean ka ng opportunity na to para lang sa sarili mo to. Kundi, the moment na nandito ka, ang pinaka-responsibility mo po talaga is kailangan mong umasenso. Kailangan mong magbago yung buhay mo. Kasi bakit? You are also a blessing to other people. So, kailangan po natin galingan. Kasi may mga tao po na naghihintay po sa atin. May mga tao po na nakapaligid po sa atin, guys, na hinihintay tayo para magbago din po yung buhay nila. So, kailangan po natin umaksyon. Huwag po kayong matakot. Tandaan niyo po, ako, I am a nurse. Nag-start po ako dito, sabi ko nga, hindi naman po ako talaga sigurado na ito po yung gagawin ko.
Pero right now, iniwan ko na po yung pagiging nurse ko. Pinagpalit ko po sa opportunity na to. So, hindi naman po siguro ako desperada, di ba? Hindi ko naman basta-basta iiwan yung pagiging nurse ko kung hindi ito maganda. Ang ginagawa ko na po ito for how many years? Okay, ilang taon ko na po itong ginagawa. And ibig sabihin nun, sigurado po talaga. Kasi pag hindi ito sigurado, pwede naman akong bumalik. Di ba? Pwede naman akong bumalik sa pagiging nurse ko. Kung nakita ko, ay hindi ito maganda. But right now, sineryoso ko na to. So, gusto ko lang na sa lahat po nandito, napakaswerte po nating lahat. Kasi bakit? Hindi mo kailangan maging professional. Kahit bata ka, same lang tayo ng company. Same lang tayo ng ways to earn. Same lang tayo ng sistema. So, kung ano yung sistema na meron po kami, bakit nagbago yung buhay namin, yun din yung sistema na meron ka. So, kailangan mo na lang po talagang sumabay. Kailangan mo lang po talagang magpaturo, magpatulong. Yung mentor mo, yung taong nagdala, especially si Mentor Apple, napakasipag po niyan. Isa po talaga yan sa credible na magme-mentor po sa inyo. Okay? Kaya wag po kayong matakot. Wag po kayong manghinayang. Kung magpalabas po kayo ng pera, kung halimbawa po, yung mentor nyo, ano yung sasabihin? Tandaan nyo, ano yung sasabihin ng mentor nyo, hindi nyo man maintindihan ngayon, pero isang araw, buti na lang. Masasabi nyo buti na lang. 'Di ba? Ginawa nyo kung anong ginawa mo. So again, maraming salamat sa lahat ng mga andito po, sa mga participants po natin, especially sa mga hindi pa po part ng community. This is gift, kumbaga magiging gift din na po sa sarili nyo kasi Pasko na, 'di ba? Malapit na po yung December. Ito na po yung pinaka magiging regalo nyo po sa sarili nyo for how many years po kayo nagtatrabaho. For how many years po kayong lahat ng pinaghirapan nyo, nilagay nyo sa pamilya nyo. This time, ikaw naman. Para naman sa'yo. Kasi yung ibibigay mo sa sarili mo, para din yan sa magiging pamilya mo. Para din yan sa kanila. Sa mga mahal mo po sa buhay. Okay? So again, thank you so much everyone. And to God be all the glory. So bye-bye po. God bless po. Yun, thank you so much, Mentor Joy, sa napaka-inspiration din sa binigay niyo din po talaga sa amin at pinakita, 'di ba, yung vision na nag-aantay po sa amin the moment gagawin po itong negosyo na meron tayo ngayon. Kaya paulanan po natin ng gratitude si Mentor para sa ganon, 'di ba, nabigyan tayo ng inspiration at pinakita ano ba yung buhay na nag-aantay sa atin ngayon. Kaya thank you so much, Mentor Joyce, kasi nga talaga imagine that from something na walang-wala talaga to ngayon, isa na din talaga sa nagbago yung buhay. Okay? Kaya I hope, 'di ba, andito ngayon. Congratulations kasi andito po kayo. Kaya before that, 'di ba, tatawagin lang po natin si Mentor at saka yung presenter natin for having take some pictures kay sa mga participant po natin ngayon. 'Di ba? Pwede po kayo mag-open ng cam, wala ka pong ginagawa para at least sama po kayo sa picture natin ngayon. Okay, may I call on Mentor and yung presenter po natin, Mentor Coach Jonafi for some pictures. Ayun. So yun, open cam tayo and take. Be ready kasi nga magpi-picture po tayo at pakita natin yung napakagandang smile natin everyone. Okay, so in counting in 3, 2, 1, smile. Okay, next page. So, next page and counting and 1, 2, 3, smile. Yun. And last page po, guys. Okay, 1, 2, 3, last page. 1, 2, 3, smile. Yun. Thank you so much. Each and everyone, palakpakan mo din yung sarili mo kasi tinapos mo din. And thank you so much sa nag-present, sa business natin at yung mentors din natin nagbigay ng inspiration din sa atin. Thank you so much each and everyone. And the moment na then after this event, balikan mo po yung nag-send sa inyo ng link kasi meron po yung good news para sa inyo. And with that, once again, this is your host saying believe in yourself and you will become unstoppable. So ingat everyone and God bless you all. Bye!